wala na anyang silbi. Naku po. Mga pulis, wala na anyang silbi ang AKG, Anti-Kidnapping Group, at nagiging plataforma na lang anya ito para po sa promotion ng mga pulis. Pag nalagay kasi dito, senior soup, magiging general. Kasi star rank position ata ito. Ang lalo daw pong ikinadismaya ni Kate Siangsi ay ang pagkainutil. Sakit nito. Ma'am, masakit itong salitaan ninyo, ha? Ang pagkainutil anya ng AKG sa paghahanap ng sasakyan ng dinukot na Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke. Mahigit 1 linggo anya bago nakita ng pulis sa sasakyan, gayong nasa Quezon City lang ito. Na-discover po yung sasakyan noon pong April 8. Dinukot po itong si Ket, ang kanyang driver, noon pong March 29. Araw-araw anya sila nagtatanong sa Anti-Kidnapping Group tungkol sa naturang sasakyan, pero sinabihan pa umano sila na kailangang mag-issue ng affidavit ang may-ari ng sasakyan bago nila i-endorso sa Highway Patrol Group, Nason. Naku po. Kidnap victim nga ito eh. Ang gusto pa ata nila, yun hong may-ari ng sasakyan, paano mag-i-endorso? Kinidnap nga. Anyway, sige po, tuloy natin ang ating talakayan. Alam mo, Nason, ako'y nag-aalala. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Itong mga naging pahayag ni Kate Siangsi, diba? Okay. Nabubuhay na ba na naman ang kidnapping sa Pilipinas? Oo nga. Tama. Kanina, napanood ko sa palatuntunang ASPN, itong si Kate Siangsi. Yes. At alam mo si Kate Siangsi, kailan ba ito? Nung PNP chief, Senador Ping Lacson, talagang lumalabas sa mga yan kapag dumarami po ang insidente ng kidnapping sa ating bansa. At alam mo ba kung ano ang dahilan kung bakit sila nagbibigay na ng kanilang pahayag? Oo, hindi sila kontento. At hindi lang basta pahayag, kundi madamdaming pahayag. Mukhang ang kanilang disgusto, pagpapahayag po ng sama ng loob mismo sa mga taong dapat ay nagbibigay ng proteksyon sa kanila, ang Philippine National Police, Nason. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Sabi po ni Kate Siangsi, nasaan na ba yun? Ayan na. Ng Movement for the Restoration of Peace and Order. Bihira yung nagtatrabaho dyan eh. Sabi niya, to tell you frankly, pinakamabuti pakinggan na natin. Sige. Magkamali pa tayo kung ano-ano eh. Ito po yung kanilang saloobin sa nangyayari na naman pong kidnapping sa mga Filipino-Chinese sa atin pong bansa. Nason. Okay. Katesi, ano po masasabi ninyo? Sige nga po. Kasi bihira yung mga nagtatrabaho dyan. To tell you frankly, the whole AKG siguro na 1,000 plus personnel, 3 na lang siguro natitira na dating taga-PACER, yung task force, Presidential Anti-Crime Emergency Response. Palit sila ng personnel because AKG is merely a stepping stone or a platform for promotions. Walang nagtatrabaho dyan. Palit ng palit, walang continuity, wala silang concept on how to handle kidnapping. Sirang-sira, hindi nila pina-follow yung protocol na matagal na set up on how to handle kidnapping and how to report kidnapping. No? Ayan. Alam mo pa, Nason? Isa pa sa matinding sinabi ito, Ayaw ko, ano magiging damdamin mo dito? Wala na anyang silbi. Naku po. Mga pulis, wala na anyang silbi ang AKG, Anti-Kidnapping Group, at nagiging plataforma na lang anya ito para po sa promotion ng mga pulis. Pag nalagay kasi dito, senior soup, magiging general. Kasi star rank position ata ito. Ang lalo daw pong ikinadismaya ni Kate Siangsi ay ang pagkainutil. Sakit nito. Ma'am, masakit itong salitaan ninyo,
ang pagka-inutilaan niya ng AKG sa paghahanap ng sasakyan ng dinukot na Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke. Mahigit 1 linggoan niya bago nakita ng pulis sa sasakyan, gayong nasa Quezon City lang ito. Nadiskubre po yung sasakyan noon pong April 8. Dinukot po itong si Ket, ang kanyang driver, noon pong March 29. Araw-araw anya sila nagtatanong sa anti-kidnapping group tungkol sa naturang sasakyan, pero sinabihan pa umano sila na kailangang mag-issue ng affidavit ang may-ari ng sasakyan bago nila i-endorso sa Highway Patrol Group, Nason. Nako po. Kidnap victim nga ito eh. Ang gusto pa ata nila, yun hong may-ari ng sasakyan, paano mag-i-endorso? Kinidnap nga. Di ba, Nason? Paano ho, ay yung pamilya man, halimbawa, ikaw ay pamilya ng kinidnap, siyempre ba yung takot mo, di ba? Hingin sa, pwede ba makahingi kami ng endorsement letter nyo? Kasi yung sasakyan hinahanap. Ang gusto na may endorsement letter pa. May endorsement letter pa. Oo. Hindi lang yun dyan. Ang Ano pa? nakakasama ng loob, Oo. dun sa press con, Oh. sinabi pang sangkot sa Pogo, yung Yun na negosyante. Alam mo, para bagang ito to. Ewan ko lang, ipakitama nyo nga po kami sa part ng PNP. Kapag ka sinabi bang ang isang kidnapping incident, may kinalaman po sa Pogo ang kidnapping, bumababa ba ang level nun? Ibig sabihin, nababawasan ba yung Importance. gravity, yung Oo. importance? Ibig sabihin, kapag ka ang kidnapping may kinalaman sa Pogo, ay petty. Ganun ba ibig sabihin nun? Parang kaya ito pinatay dahil sa Pogo. Oo. Parang ang problema, pinababa mo yung uri ng tao, di ba? Na isa pa ng legit na negosyante. Negosyante. Malaking negosyo. Ako, wag nyo na munang tignan kay may kinalaman sa Pogo o wala. Ayun muna. Oo. Ang tingnan natin, nagganap po, nangyari ang kidnapping sa Pilipinas. Yun lang muna. Ngayon, kung may kinalaman ba ito sa Pogo o wala, it's beside the point eh, di ba? Wala, hindi mo. Parang nagiging scapegoat kasi nila, Nelson, ay kidnapping. Hindi, may kinalaman kasi sa Pogo yun eh. Oo. Aha! Pag may kinalaman sa Pogo, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, maliit na krimen ba? Maliit na krimen ba yung kidnapping? Basta, tsaka pinatay, di ba? Di po, yun lang nga. Oo. Nako. Yun po ang sinasabi ni Kate. At bukod pala, aywan ko lang, Nelson, ayaw naman natin maghasik ng takot sa ating mga kababayan. May mga chismis pa nga. Mayroon para, wag na natin dagdagan. Bagamat may mga intelligence report daw sila na tinatanggap, mayroon pa yata mga anak din ng mayayamang negosyante ang hindi wala kang nalaman sa Pogo, Nelson, ha? Lihitimong negosyante raw sa Pilipinas. Daw, Tapos, ang isa pa sa mga, yung binabagit mo, Nelson, na ito daw, may kinalaman sa Pogo. Yung Oo. yung pinatay. Mayroon din sentimiento si Kate, si Angsi, ukol sa bagay na yan. Oo. Ano Gusto mo sabi? pakinggan? Sige. Sige nga po, Kate, ano ba masasabi nyo? Sana mismo magsabi. Sige nga. Magpapagawa ka ng bahay pero hindi ka handa para sa tag-ulan. Waterproofing is the solution for you. Maling-mali kasi na sabihin nila na itong victim ay connected to Pogos. Parang you are victimizing the family all over again. Nangyari din yan doon sa Andy kidnapping, 14-year-old boy. Yes. Wala pa kayo investigation, sinabi ninyo agad na related sa Pogo, no? Kaya yun yung galit ng family dito sa police, no? They are cooperating. Despite that, you release unverified news that further complicates investigation and also showed siyempre the public that you don't really know what you're talking about. Yes. Ayun. Di ba? Ayun nga, di ba, yung ipapakita yung 14 years old, yung pinutulan ng daliri para may proof of life. Ang sabi, may kinalaman daw sa Pogo yung pamilya ata nun. Yes. Bakit ba nagiging scapegoat nga yung Pogo, no? Yan nga. Kasi parang pagka-Pogo, pangkaraniwan na lang yung ganong ginudukot, pinapatay. Mukhang, ewan ko sa part siguro ng Philippine National Police.
kung ganito ba. Kasi ako naman, pag sinabing kidnapping, dapat pare-parehas ang treatment natin yan. Yes. Kay Pogo, kay ano pa yan, lahat ng klase, nag-ugat yan. Ang usapin, kidnapping, seryoso yan. Di ba, Nelson? Yun yan. Oh. Kidnapping, ano pa man yan, sino pa man yan, Oh. lalo na't pinatay dyan. Yun Di na ba? nga. Pinatay eh. O, kahit pa sabihin natin, sige na, tanggapin na natin. Pogo. Pogo-related. Kidnapping. Ibig mo sabihin, bayaran natin yan, Pogo-related eh. Ganun ba ibig sabihin? Mukhang hindi naman yata. Parang pinalalabnaw yung kaso. Di ba? Oo. Mukhang... Ang problema din yung Oo. basta ka na lang magbibitaw ng gano'n na wala ka namang ebidensya, di ba? Oo. Kung ba Chinese, Filipino, pogo na kaagad. Yun na nga. Saan mo nakuha? Pagka Doon na tinanong mo, saan mo nakuha yung relation, ano? Oo, bakit mo sinabi? Oo. Hindi ba? Na bakit mo sinabi na ito'y related sa Pogo? At bigyan niyo ho kami ng gravity kapag ka sinabing Pogo, sabihin related sa Pogo, hindi na ba kami dapat matakot? Di ba? Tayo simpleng mamamayan, simpleng negosyante sa Pilipinas, ay Pogo yan, okay matakot. Ganun ba ibig sabihin? Parang hindi yata, no? Aywan ko po, no ha? Sa part po ng Philippine National Police, nakakalungkot po itong bagay na ito. Sana sa lalong kami po sa palatuntunang ito ay nakikiusap sa PNP, itrato natin kung paano dapat tratuhin ang isang kidnapping incident sa ating bansa. Ang totoo, kami nga sa part ng media, no? Kapag yung ongoing, parang yung kidnapping, di ba? Minsan nga may restriction, huwag mong basta ibabalita, lalo kung hawak pa na yung biktima, di ba? Hindi kagad-kagad. Hindi mo dapat nire-release yan. inabalita sa media yan, eh. Dahil lalo na kung sabihin mo, eto po yung mga tinitingnan nating angulo. Ayun, oh. Meron na kagad ganun, eh, di ba? Oo. Hindi parang indirectly, binibigyan mo ng mensahe yung kidnapper. Oho. Halimbawa, sinabi natin, ito po si Juan de la Cruz, hawak ngayon ng kidnapper. Alam mo, sa media, bawal sabihin yun, di ba? Siya po ngayon ay hawak-hawak at nangihingi po ng ransom na ganito, ganyan. Ay, naku, mahigpit po ang kabawalan sa pamamahayag kasi magsasapanganib po yan ng buhay ng taong hawak, kung hawak nga siya ng kidnapper, ang isang Juan de la Cruz. Di ba, Nelson? Oo. Di sa part po ng PNP, ganun din dapat eh. Nasaan na ba napunta ang ating, yung procedures, ano? Na papansin ko lang dyan, ito lang, pagpasok ng taon, halos lahat ng mga opisyal ng gobyerno na medyo matataas ang posisyon, hindi na sila maingat sa pagbibigay ng mga statement na inilalagay nila ang kanilang opisina sa isang posisyon na alanganin, di ba? Sa balag na alanganin, no? Nagsimula yan sa DOJ, di ba? Yun na nga. Nagsimula din pala sa, sabihin nila na sila yung competent judicial authority. Yun, no? Tapos sabi naman ni Justice Secretary Boying Rimulya ay immature ang society ng Myanmar, ng Timor-Leste. Timor-Leste, Tapos nasundan pa na kung ano-ano na parang hindi na sila... Sandali, mas maganda siguro, huwag muna kayo magsalita, di ba? Pinaka-the Mas best maganda pa sabi, hindi muna natin sasabihan kasi titingnan muna natin kung... Yun ang the best alibi, eh. Oo. The best alibi. Alam niyo po, dati may nalo akong ganyan, eh. Sino nga ba yun? Attorney, abogado ni First Gentleman, Mike Arroyo. Yun talaga matutuwa ka pag in-interview mo. Attorney, ganito. Ang dami niya sinasabi, pero pag susulat mo na, wala. parang walang siya sinabi. Attorney, kasi mayroon ng ganitong paratang kay First Gentleman. Ano pong masasabi nyo? Pagsagot sa ay, naku, kaya pala ako hindi makaalis-alis ng bahay. Tatawag ka pala. Ikaw pala. Alam mo, dapat kanina pa ako nakaalis ng bahay, eh. Alam mo, hindi ano po sagot yun sa tatanong. Alam mo, pag nagkita kami ni First Gentleman, yan ang unang-una kong itatanong. Ano, ha? Ang haba na usapan nyo, no? Actually, nakita nga kami kahapon yan, eh. At ganito nangyari, di ba? Natapos ang usapan nyo. Kumbaga sa nilive interview mo siya, naka 30 minutes ka na. Wala ka nakuha ang information. So, isip-isip mo, matapos sa usapan, mukhang nabola ata ako na. Batakin mo, ang sasagot sa iyo, alam mo, iyang tanong mong yan, ang unang-una ko itatanong kay First Gentleman, ha? Kaya pala hindi ako makaalis-alis ng bahay, tatawag ka pala. Mangingiti ka na lang. Sino ba yan? Hindi ko maalala pangalan, basta abogado yan, eh. Basta may ganun siya.
hindi mo naman masabing ano, hindi mo naman masabing Hindi mo naman di ba, mabatikos. Hindi mo, Kasi sinagot ka naman eh. Di ba? yun na nga. At ang ganda pa ng treatment sa'yo eh. Puring-puri ka pa eh. Di ba? Aywan ko lamang po. Ngayon kasi huwag sana masaktan ang mga tatamaan, bato-bato sa langit. Ang gusto kasi ng iba nating mga opisyal ngayon, magmukhang matalino. Di ba? Oo. Magmukhang matalino sa mata ng bayan. Na lahat ng tanong may sagot ka agad. Na lahat gusto nila, ay naku, alam na namin yan. Ito ang dapat gawin dyan. Na kapag ka na-analyze tuloy, yun ang nangyayari. Nasasadlak tuloy sa... Magaling-magalingan Oo. pala. Oo. Again, sabi nga natin, so, hindi naman masama. Hindi pa po namin alam yan eh. Bina-validate pa po natin yan. Bayaan niyo po. Maingat tayo pare-pareho sa bagay na yan. Maintindihan po ng media yan. O kami po kasi sa amin, alam din namin ho yan, maintindihan din po namin yan. Kapag ganyan po ang sitwasyon. Ay, nako. Anyway, ang ating tanong naniniwala ba kayo na tumaas nga ang bilang ng mga nagugutom sa bansa ngayon? Yung mga nag-QR code dyan, medyo hindi nakakapasok eh, ha? Ganun? Bakit daw? Nagka-problema eh. May babayaran eh. Sabi ka naman, mababawasan yung load nila. Hindi ko. Babayaran ko mamaya, ha? Yan. Para bukas magamit na natin. So, pasensya muna yung Pasensya QR code. muna, pasensya. Ayun. Ayusin muna natin, ha? Opo. Yung aming AP, si... Mga text lang muna. Text. si Natalie Pichi, magagalit na naman yung nanay ni ate natin. Tatawag na naman yung nanay ni Natalie Pichi. Ano, ha? Dahil isa ako sa mga nagugutom. Lay ng Quezon City. Lay, hanapin mo lang ako, ha? Akong bala. Ayun. Oo. Pansin naman dahil marami pa ang nanghihingi ng pagkain sa lansangan. Jana, Surigao. Opo, dulot ng mataas na presyo ng bilihin. Maria Tan, Taytay Rizal. Opo, lalo na po sa parte ng informal settlers. Chris ng Brisbane, Australia. Kinuha na ng mayayaman ng bigas, Joseph de la Cruz ng Malaysia. Opo, kahit sardinas, di na ako afford. Renz ng New York, Cubao. Baka gusto nyo sardinas Spanish style no? Nako. Yes po, dahil ramdam ang inflation. Gabriel Castillo ng Muntinlupa.